Takot si Vice President Sara Duterte na mapatalsik sa pwesto. Sinabi niya yan sa gitna ng bulong-bulungang may sapat ng numero sa Kamara para ma-impeach siya. Live mula sa Batasang Pambansa, nangunguna sa balita si News 5 House Correspondent Marian Enriquez. Marian, kumpiyansang ilang kongresista na ma-impeach si VP Sara. Ano ang tugon dito ng bise? Jiggy, ipinagkibit balikat lang ni Vice President Sara Duterte yung posibilidad na matanggal siya sa pwesto kung ma-impeach siya ng Kamara at makonvict nga ng Senado. Ayon po sa bise, hindi siya sabik sa anumang posisyon. Katunayan daw noong 2022 elections, mayor lang daw yung gusto niyang takbuhan at hindi mas mataas na posisyon. Pakinggan po natin itong pahayag ni VP Sara. Manatili akong Vice President, well and good. Mas marami pa akong matutulungan through the Office of the Vice President. Kung hindi man din ako maging Vice President, okay lang din sa akin. Hindi ako parang higil ba doon sa posisyon kasi Jiggy, kinwestiyon din nga ni VP Sara yung motibo sa pagpapa-impeach sa kanya. Ito raw ba ay tungkol sa pananagutan o pamumulitika lang? Dagdag pa nga ng bise, puro aligasyon lang daw yung binabato sa kanya pero wala naman daw ebidensya. Pero Jiggy, matatanda ang lumabas nga doon sa mga pagdinig ng House Justice Committee, yung Notice of Disallowance na inisyu ng Commission on Audit o COA na pinababalik po kay VP Sara at iba pang sangkot na opisyal yung nasa halos 450 million pesos na confidential funds dahil nga po sa maling paggastos ng mga ito. Lumabas din doon sa AMLAC report kung saan nga pinakita yung bilyon-bilyong pisong cash inflows o pumasok nga po na pera doon sa bank accounts ng mag-asawang Duterte Carpio. At hindi nga po ito lumabas doon sa kanyang Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth o SALN. Jiggy. Marian, yung debate na mangyayari sa plenaryo kaugnay ng impeachment ay kasado na ba? Yes, Jiggy, nabigyan na nga yung mga kongresista ng kopya ng committee report at articles of impeachment laban kay VP Sara. Yan ay para mapag-aralan nila bago yung inaasahang deliberasyon at botohan sa plenaryo po sa Lunes yan sa May 11. At si House Justice Committee Chairperson Jervy Luistro yung magsasponsor ng committee report sa plenaryo. Handang-handa na raw itong si Chair Jervy Luistro na depensahan yung lahat ng nangyari at tinalakay ng komite sa impeachment proceedings. Pakinggan po natin itong kanyang pahayag. Of course, I am ready for interpellation. That would include the determination of form, substance, ground, and ultimately probable cause. The evidence that was presented by the complainant. At Marian, sinasabi ng ilang mga kongresistang pabor sa impeachment na sapat na o sobra-sobra pang kanilang numero. Ano ang update mo tungkol dito? Jiggy, sabi ni Bicol Soro Party List Representative Terry Ridon, aabot na raw sa 215 na mga kongresista yung pabor na i-impeach si VP Sara. Base nga raw yan doon sa mga konsultasyon nila. 1/3 ng Kamara o 106 na boto lamang yung kailangan para ma-impeach si VP Sara. Pakinggan po natin itong pahayag ni Congressman Ridon. Well, significant po yun kasi hindi na lang po ito simple majority, kundi papunta na sa super majority yung pong pagkakakuha po ng mga boto. Kasi I think yung pong 2/3 is around 212 House members. No? So if we are currently at around 215, na-breach na po ito. I think the next objective would be to breach 3/4 of all House members. Jiggy, naniniwala rin si Tingog Party List Representative Jude Asidre na posible ngang umabot dito sa 215 yung susuporta sa impeachment. Sa kanilang party list block kasi 47 na yung mga nagpahayag na bobotong i-impeach si VP Sara. Pakinggan po natin itong pahayag ni Congressman Asidre. After the second, the AMLAC, and the third hearings, mas dumami yung, kumbaga kung meron pang nagdadalawang isip, by the second and third, medyo mas marami na. Dumami yung mas nakumbinse dahil sa ebidensya.
Jiggy, para doon sa mga kapatid natin na gusto rin mabasa itong articles of impeachment, yung resolution at yung committee report, uploaded na po ito sa website ng Kamara. Yan muna ang latest dito. Balik sa'yo, Jiggy. Yan ang ulat ni Marian Enriquez live mula sa Batasang Pambansa. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.